Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, mga kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bueno, we will be discussing today the matter of the arrest of the former President Rodrigo Roa Duterte. Because the other day, he was arrested by the international police in cooperation with our own Philippine National Police, CIDG, and other law enforcement agencies. At sa eroplano pa lang, sinabihan na ang dating presidente na mayroong ang warrant of arrest at siya po ay aarestuhin pagbaba ng eroplano. But he was asking for a copy of the warrant but he was later on persuaded na bumaba na at doon na ituloy ang usapin tungkol sa warrant of arrest. At doon nga ay napakitaan ng dokumento ang dating presidente at after several arguments, siya po ay sumama na rin at ang actually nag-akay pa sa kanya or umalalay ay ang kanyang personal bodyguard upang walang masabi na daw ang kampo ng dating presidente na baka mamaya pinipuwersa physically na umakyat sa eroplano. So they decided na ang alalay at humawak sa dating Pangulo ay ang kanyang personal bodyguard. At yun nga ang nangyari. Sabi kasi ni General Torre, as much as possible, they do not want to touch the body of the former president. At sabi nila, since walang, ang argument pa nga nung umpisa, since walang warrant of arrest, hindi dapat arestuhin. So kasi sinasabi naman kasi sa rules of court natin na hindi naman kailangan you are already in possession of the warrant of arrest. Later on, you may be provided with a copy of the warrant of arrest. At malinaw yan sa rules of court. At isa din sa argument na ni-raise ng mga kasamahan ni dating Pangulo ay yung jurisdiction of the International Criminal Court. Because the Philippines, according to them, is no longer a member of the ICC and is no longer a signatory to the Rome Statute. So therefore, the arrest will become unlawful because we are not a member of the ICC. But may Supreme Court decision kasi dito. In the past few years, I think it was penned by Supreme Court Justice Marvick Leonen, na ang sinasabi ay lahat ng serious crimes, katulad nga nitong crimes against humanity, committed during the time that the Philippines is still a member of the ICC, the ICC would acquire jurisdiction, no? So, kahit nag-terminate na tayo ng membership doon sa kanila, right after na-commit na yung crimes, ay pwede pa din sila mag-imbestiga at mag-issue ng warrant of arrest against that person who committed crimes against humanity. At ganito ang nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte kasi suportado ng Supreme Court decision nitong ginawa ng ICC. So kaya sila nag-proceed with the investigation and later on an arrest warrant was issued by ICC and na ipatupad nga yung warrant through the Interpol in cooperation with PNP, CIDG, and other law enforcement agencies in our country. Ngayon, kina-question din nila that the ICC arrest warrant or the arrested person, si Rodrigo Roa Duterte, after the arrest, should have been presented to a competent judicial authority. Immediately yan, promptly, forthwith, no? The arrested person must be presented to a competent judicial authority. This is in accordance with Article 59 of the Rome Statute. But this provision of the Rome Statute ay hindi po nasunod, no? At dali-dali, no? Agad-agad, forthwith, no? The former president together with his former executive secretary, si Attorney Medialdea, ay sumakay sa eroplano, a chartered jet plane by the Netherlands
at inilipad papuntang The Hague. At ngayon nga, sa kasalukuyan, ay nakakulong na ang ating dating presidente. So yan ang kino-question ngayon ng kanyang mga abogado. The provision of the Rome Statute under Article 59 was not followed. No, it was not followed. And for that, nagkaroon ng violation of the constitutional rights of the former president, particularly yung due process of law. Kasi hindi mo presente sa judicial authority. Abay, siyempre, hindi papayag ang ICC at ang custodial state. At tayo ang custodial state, di ba? Na mayroong obligasyon upang ipatupad ang warrant of arrest. At maraming arguments yan. Definitely, the custodial state and the ICC will try to attempt, no, to prepare their arguments. So the arguments is going to be, no, it's going to be a combination of practical, technical, and legal arguments. At yan po ang pag-uusapan natin sa episode na to. So let's start with the arguments of the custodial state of the government of the Republic of the Philippines. The government might argue that its overriding obligation is to closely cooperate with the International Criminal Court. And considering the urgency of the situation, no, they need to immediately, no, effect the arrest warrant and forthwith, no, bring the former president to the detention facility of The Hague, Netherlands. No, kasi dapat i-consider natin dito yung urgency of the situation. The former president was heard several times, no, inciting some of his supporters, and even sometimes meron ako narinig na wag sumunod ang mga mamamayan, kasama na din yung ilang miyembro ng kapulisan or military, if I'm not mistaken, na wag sumunod sa gobyerno. So naaakusahan na nga siya na para nag-i-incite ng kaguluhan sa ating bansa. And worse, ang kanyang anak na babae na sa kasalukuyan ay vice presidente ay nakuhanan talaga ng isang malakas na ebidensya na pinagbabantaan ang buhay ng ating presidente, ng kanyang pamilya, si First Lady Lisa Marcos, ang kanyang kamag-anak na si Speaker Romualdez, na nakapag-hire na siya ng isang assassin na papatay sa Pangulo at sa kanyang pamilya. Ito ay isang bagay na hindi pwedeng bigyan ng importansya at immediate resolution ng ating pamahalaan at kinakailangan talaga na makipag-cooperate ka na sa International Criminal Court because it would put the lives of the first family and his relatives in danger. So there is a need on the part of the custodial state to closely cooperate with the ICC and forthwith bring the president to The Hague, Netherlands in order to prevent, no, the happening of an event that might put, no, the lives of the first family in danger, and also to prevent the escape of the former president from arrest kasi hindi natin pwedeng minosen ang kakayahan ng dating presidente na makatakas kasi actually nakaabang yung jet niya din sa NAIA upon his arrival at immediately talaga nagta-transfer lang yan sa aeroplano niya, sa private plane at uuwi na ng Davao. Kung yun ang nangyari dyan, may hirapan ng ICC at ang Interpol at ang PNP na maaresto yan kasi may private army din ng dating Pangulo at maraming supporters yan sa Davao, sabi nila. At pag doon napunta yan doon, may hirapan ng ICC. So there is an urgency on the part of the ICC and the custodial state na immediately idali na kagad yan sa Netherlands in order to avoid the situation that might put in danger the lives of the first family and other people and to prevent the escape of the former president. Pangalawa,
Ang kino-question kasi ng kampo ng dating Pangulo that the former president was not presented to a competent judicial authority to validate the arrest warrant and other documents, no? And kung na-provide ba sa kanya if he was given the benefit of due process of law and other constitutional rights of the accused was observed. Dito kasi, kino-question dapat kasi daw na ipresenta sa isang competent judicial authority. But sabi ko nga, considering the situation, parang exceptional circumstance to no? Na yung warrant of arrest issued by the International Criminal Court constitutes as the legal authority, no? The arrest warrant itself constitutes the legal authority bypassing any judicial review. Mag-judicial review ka pa ba? Kung ang sitwasyon ganyan, na ang inaaresto mo ay dating presidente na hinihinalang makapangyarihan pa, maraming supporters at may kakayahang ipapatay, no, ng kanyang anak na kasalukuyang vice-presidente anytime. Ang presidente at ang kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang kamag-anak, including the Speaker of the House of Representatives. So, there is an urgency, no? And in order to prevent the escape of the president, the former president, we need to bring him immediately to the detention facility of Netherlands. So, yung second argument yan ng custodial state. First nga, there is an overriding obligation on the part of the custodial state to closely cooperate with the ICC in order to prevent escape and also considering the urgency of the situation. Pwede mo na ipadala yan. And the warrant of arrest, no, itself constitutes as the legal authority bypassing domestic judicial review. Pangatlo, no? Kaya mo hindi na idinaan sa judicial review. Kaya hindi mo na present to a competent judicial authority si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is because of the fact na dapat kumilos ka agad-agad. Why? Iko-considera mo dito yung public interest and national security. Kasi pag pinatagal mo yan, kasi if you will present the former president, no, to a competent legal authority, it would take time. Kita mo nga yung petition nila for the issuance of the TRO, Cercioraray, ay natagalan ilang araw Kasi pag nandiyan dyan na yung ICC, Interpol, tapos nakaabang na yung mga sundalo, PNP, CIDG, mag-create ng tension yan. At siyempre, may supporters yan. Magagalit ang mga supporters. Magrarally yan kung ilang araw patitigil yan dito. At magkikreate ng tension, magkikreate ng kaguluhan, instability ang kahihinatnan. So in order to avoid that kind of situation, no, in consideration of public interest and national security, ICC through the Interpol in cooperation with PNP, CIDG, and the military should forthwith, no? They must swiftly act and implement the warrant of arrest bypassing judicial review of the arrest warrant. Kasi exemptional yan no? Parang kumbaga sa criminal law, may mga pagkakataon na kahit nakapatay ka ng tao, no, hindi ka magiging criminally liable sapagkat justified yung action mo. Like for instance, nahuli mo yung asawa mo or kinakasama mo na mayroong katabi sa kama ng ating gabi dahil na nakauwi ka nang hindi sinasadya, may nakalimutan ka, pagbukas mo ng pintuan, may kayugyugan ng iyong asawa. So, pwede mong barilin yun, caught in the act yun. So, makukulong ka? Hindi ka makukulong. Pero sinasabi na batas, pag nakapatay ka, pwede kang either homicide or murder. Pero sa ganung klaseng sitwasyon, walang murder, walang homicide.
Walang serious physical injuries kung hindi namatay yan. No? Sapagkat justified ka doon sa ginawa mong aksyon. Katulad din sa pangyayari sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat ang iniisip dito ng mga law enforcement agencies ay ang kapakanan ng taong bayan at ng buong sambayanan. No? Security, national security, public interest. Why you need to go to the competent judicial authority when there is an urgency on the part of the custodial state and the Interpol and the ICC to immediately bring the arrested person to the detention facility of the Netherlands in order to avoid yung mga kaguluhan na potentially mangyayari kung patatagalin mo ang presence ng Interpol sa ating bayan in cooperation with PNP, the military, the CIDG dito. Siyempre, nakikita yan, live yan eh. Sa television, hindi bibitawan ng media yan. Mag-create yan ng galit sa mga supporters. At hindi natin pwedeng minosin ang mga supporters ng dating Pangulo. Marami pa rin yan, kahit papano. So, hindi pwedeng minosin yan, ay ilan na lang yan. May magsusulputan pa din yung mga supporters na hindi natin pwedeng baliwalain. So, para maiwasan na lang yung mga ganong klaseng sitwasyon, kasi pwede namang huwag dumaan doon sa parte na yun. Kasi alam niyo, sa pag-aaral ng batas, when we were still studying law, no, na nasa School of Law kami, marami akong naging professor ng mga justices ng Supreme Court, justices ng Court of Appeals. Lalo naman yung mga nagtuturo sa UP at Ateneo. Kasi paikot-ikot lang ang professor eh. Akala nyo ba? Yung nagtuturo sa Ateneo, nagtuturo din niya sa mga universities doon sa University Bells. Sa San Beda, sa UE, sa FEU, no, sa MLQU, Lyceum. Umiikot lang yan. Professor sa Ateneo, sa UP, nagtuturo din doon sa University Bells. So, ang mga professor nilang justices, nagiging professor din namin dito sa may University Belt. So, ang sabi sa amin ng mga professor, lalo na mga UP professors at mga Atenista na professor, sinasabi sa amin, in general law, intindihin yan. But it is also very important na yung mga exemptions to the rule. Yung exemptions ng mga batas, bigyan nyo ng malalim na pag-aaral yan, ng pansin. Sapagkat kung general law ka lang, kahit hindi naman nakapagtapos ng law school, pag binasa niya, general law, madaling intindihin yan. Doon ka sa exemptions. Kasi ang abogado, merong exceptional ability yan. Kaya doon ka sa exemptions, no, to the rule. Doon magkakatalo. Dito sa Article 59 of the Rome Statute, this is the general rule. This is the general law. Pagdating sa international law, no, sa commission of serious crimes, no, involving crimes against humanity, genocide, no, aggression, yan ang war on crimes, yan ang ipapatupad generally. But you need to look at the exemption to that particular Article 59. Tingnan mo ang sitwasyon ng isang bayan, ng isang bansa, na kapag idinaan po pa yan sa judicial authority, sa competent judicial authority, at tumagal yan ng 2, 3, 4, 5 araw at nagkaroon ng hearing, so tingin mo hindi magkakagulo? Magkakagulo yan. So in order to avoid that kind of situation that would create na matinding kaguluhan sa bansa, dalhin mo na agad-agad dyan sa detention facility of the Netherlands. Meron pa ako isang nakalimutang importanteng argument on the part of the custodial state. Kasi by the actions of the arrested person and his lawyers, no, doon sa present doon sa airport tsaka sa Villamor Air Base, had in some way will signify or will show that there was an implied, no, waiver of right to judicial domestic review. Parang lumalabas may waiver eh. Kasi
bakit hindi mo question kaagad? 'Di ba? No, dapat 'yun agad-agad, ni-raise mo kaagad yung objection, although orally lang dun sa mga umaaresto sa'yo, na dapat hindi ka muna dalhin sa Netherlands because of violation of the fundamental rights of the arrested person, the lack of jurisdiction of the ICC, bakit nag-issue ng warrant of arrest, and many more, no? So, dapat ni-raise kagad yung objection na yon. At hindi yung paglipad na ng eroplano tsaka lumitaw sa iyong isipan. Kasi yung mga ganyang sitwasyon, lalong-lalo na on the part of the lawyers of the arrested person, mabilis ka dapat mag-isip dyan, no? Hindi lang yung general rule lang yung papasok sa isip mo. Sabi ko nga kanina, tirahin mo kagad doon sa exemption to the rule, no? Kung ikaw ay nasa custodial state. Pero dapat hindi lang yung fundamental rights of the accused or the arrested person ang tinitingnan mo dyan. Tingnan mo din yung other provisions of the law. Tingnan mo din yung ibang libro, no? sa yung mga ibang law books, no? Hindi ka nakapokus sa Article 59. Kasi kung Article 59 lang at Article 3 of the of the 1987 Constitution lang ang pagtutuunan mo ng pansin at hindi mo na pinansin yung other jurisprudence, no? Hindi mo pinansin yung urgency of the situation, malamang at malamang may tulog ka doon sa kalaban mo ng mga lawyers, no? Mga pro-government lawyers. So, on the part of the lawyers of the arrested person, talagang titirahin nila dyan is that there was a violation of the fundamental rights of the arrested person because he was not afforded the benefit of due process of law. At hindi nga dumaan doon sa judicial sa competent judicial authority yung arrest warrant, hindi na validate, no, at hindi na tanong, no, in front of the judge, no, sa isang competent court yung akusado na ikaw ba ay binigyan ng impormasyon about the nature of the case, ano ba yung ibinibintang sa'yo at alam mo ba ang circumstances, lahat dyan na nakasulat dyan sa mga akusasyon laban sa'yo. So, madaming violation of the fundamental rights na pwedeng i-argue ng mga lawyers ng arrested person. So, kaya nga lamang, siyempre, mas mabilis kumilos tong General Torre, talagang agad-agad na-delay pa nga daw yung flight ng another 1 hour because of the fact na nagkaroon ng pagpalit-palit yung yung talagang authorized persons that would accompany the president. Originally dapat kasama yung live-in partner or asawa ni dating presidente. Kaya nga naman nagdahilan kay General Torre na wala daw siyang passport. Nagtataka nga si General Torre, wala kang passport, kagagaling mo lang sa Hong Kong. So, hindi na nga lang pinansin at pinalitan, ginawang si Executive Secretary Medaldea at yung isang bodyguard yata yung sumama. So, matagal na proseso yun kapag nagpapalit ng passengers kasi the pilot and his co-pilots would have incur criminal liability pagdating sa mga hindi listed yung tao doon na pasahero. No, so dapat officially i-transfer mo or mapalitan mo kung sino talaga yung kasama ka. Kasi pag may sumakay doon na hindi listed as an official passenger, malilintigan yung yung pilotong nagmando, no, nung pagpapalipad ng eroplano. So yun. So sana may natutunan kayo dito sa aking explanation dahil nitong mga nakarang araw ay nag-oobserba din ako, pinanonood ko yung mga komentaryo ng iba't ibang abogado at nakatutok nga sila doon sa fundamental rights of the accused at iba din yung dahilan ng mga government lawyers dito, pero ako nagse-share ako ng aking legal opinion in this case, no, kasi hindi ako pro BBM, hindi ako pro Duterte, but I am a pro government, no. Sa gobyerno ko kasi dapat na stable ang gobyerno natin at tayong mga ordinaryong mamamayan ay hindi madamay sa mga kaguluhang nangyayari sa ating bansa. At as much as possible, kung pwede tayo mag-contribute ng ating mga ideas, legal opinion,
ay ibigay natin sa pamamagitan ng isang social media account na katulad nitong ginagawa ko. At baka naman may mapulot yung alam ko naman may ibang kongresistang nanonood dito sa YouTube channel natin at ibang government officials at baka naman makatulong ang ating munting opinion sa kanila sa paggawa ng argumento kung sakasakaling sila ay tatanungin na nga ng ating Korte Suprema na sagutin ng mga paratang, ng mga abogado, ng arrested person that there was a violation of the constitutional rights or the fundamental rights of the accused. At ako naniniwala na itong mga binanggit kong arguments dito can be used as an argument doon sa kautusan ng ating kataas-taasang hukuman, ng ating Supreme Court. May magagamit kayo dito, kung may nanonood na mga government officials ngayon dito sa aking YouTube channel. At shoutout ako doon sa ating kasamahang YouTuber, vlogger, na isang abogado at recently nga ay she was appointed as Palace spokesperson sa PCO. Si Attorney Claire Castro. Ma'am, nag-text ako sa inyo hindi niyo ako sinagot. Nag-text ka din kasi kayo. Nag-text siya sa akin, hindi ko kagad nasagot. Sinagot ko, hindi naman siya nagsagot. So, alam ko naman busy yan si ma'am Alam niyo si Attorney Claire Castro, nagturo yan doon sa isang universidad na pinasukan kong law school. Kaya lang, di naman kami nagpang-abot kasi late na din naman ako nag-aaral ng law So, nung pag-alis ko sa law school, dumating yan, nagturo na yan. At yung may mga naiwan akong kaklase naging professor yan. Hindi ako nagkakamali, obligations and contract, ma'am, or corporation law yung tinuro mo. So, hanggang doon na lamang. So, ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Bueno. Pero huwag niyo palang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-share itong ating episode na to. At nang mapakinggan ng ating mga kababayan at ng may matutunan sila at magkaroon sila ng karagdagang kaalaman tungkol sa Roman Statute, sa ating konstitusyon. Malay nyo, baka dumating ang panahon, kayo ay malagay doon sa sitwasyon ng dating presidente. Hindi naman siguro, wag na kayo magtrabaho sa gobyerno. Magulo dyan. Okay, so hanggang dito na lamang po. Ito mo muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.